Ang pangungunahan ko na sa mga kapwa ko taga Davao, kapwa ko taga Mindanao, nandito tayo ngayon. As a brief history po, kahapon nag-uusap-usap pa lang kami ng mga governors at iba't ibang membro ng local government units ng Region 11. More particularly, yung tatlong tinamaan, yung surrounding. Una, yung Davao Oriental. Alam naman natin, sa Manay ang unang tama at una at pangalawa, doblet nga yung tinawag, di ba? So kahapon pa lang, para lang ma-set natin yung background, kahapon pa lang nag-uusap kami ng iba't ibang gobernador ng Davao Oriental, Davao del Norte at Davao de Oro. Naglilista pa lang tayo at nag-a-assess pa lang yung iba't ibang LGUs. Tinamaan na naman tayo nung alas 7 yata ng gabi. Nagpapasalamat kami dahil tayo iniisip pa lang natin. Alam naman natin, kayo madalas kong kausap, pinag-uusapan natin ang kaunlaran ng Mindanao. Kasama dito yung partnership sa iba't ibang kawani ng gobyerno at sa pribadong sektor. Pangit man sabihin, ito yung mga panahon na kailangan natin sila, kinakailangan natin sila. Hindi lang sa habang gumagawa tayo ng development plans, pero kung may tinatamaan tayo ng kalamidad, tinatamaan tayo ng typhoon, tinatamaan tayo ng lindol. Palaging umaasa tayo ng tulong sa ating mga kapitbahay at sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na nanggagaling sa Office of the President. So again, nagpapasalamat ang Mindanao Development Authority representing the different LGUs of Region 11, and dahil sa mabilis na pag-aksyon ng ating presidente at natawagan at napagsabihan yung nautusan ang ating mga kasama ngayong umaga, buong araw sa pag-ikot at pag-assess at pag-check ng damage na dala ng lindol. So nagpapasalamat tayo at agarang pinapuntahan ng ating presidente para siguraduhin na ang tulong na kinakailangan ng Region 11, ang tulong na kinakailangan ng mga iba't ibang LGUs na tinamaan ng lindol ay nandito. So again, on behalf of the Mindanao Development Authority, thank you Secretary Rex of the DSWD, thank you Secretary Sani of DepEd, and of course, thank you. Maraming salamat kay Secretary Vince Dizon ng DPWH. Thank you, sirs. Good afternoon po, Chair Paligte of Philippine News Agency. Sir, may we know yung assessment po, and you have mentioned po kasi kanina, sir, with regards to the Manay District na hindi na siya magagamit. So could you give us more details about it? Yeah, unang-una po, ulitin namin ni Sec Rex, Sec Sani, and Sec Leo na kagabi pa lang, tinawagan po kami ni Pangulong Marcos para utusan kami to come here today. No? So, to number one, provide the most immediate relief necessary para sa mga kababayan nating tinamaan, lalo na sa Davao Oriental, no? Yung epicenter nung lindol. So, kaya agad-agaran kaming pumunta. So, yung mga kailangang immediately na gawin, sinimulan natin actually kahapon pa lang. No? So kahapon nag-start ng road clearing ang DPWH, especially in Oriental, in De Oro, and in Norte. No? So sabay-sabay na yon. Yesterday afternoon, nag-start na po ang road clearing. And as of today, this morning, completely passable na po yung ating national highways and pati yung mga provincial and municipal and city roads, kini-clear na rin, no? At most of them are already passable except yung mga ibang roads natin sa mga bundok na tinamaan ng mga medyo grabing landslide, no? Pero ongoing pa rin yung clearing doon, and hopefully in the next few days maging passable na. Yung roads and bridges naman natin, ina-assess natin, especially yung mga tulay, ongoing din yon, pero right now wala naman tayong reports ng mga may major damage, no? May mga minor cracks pero lahat naman passable. Next is, I think ang very important, yung sinasabi mo nga, yung Manay District Hospital. No? Kasi kawawa yung mga kababayan natin doon maraming injured and hindi magamit. So, inassess na yon the whole morning. Unfortunately, ang assessment hindi maganda at hindi natin siya magagamit muna. No? So, it's too dangerous, and none of the I think 7 buildings were cleared for use. No? So, luma na naman talaga yung district hospital na yon. Kaya in all likelihood, kailangan ng complete reconstruction na nung hospital.
later on, sasabihin na lang ni Sec Rex, no? Kasi very important yung interventions ng DSWD for the hospital. Ngayon, finally, yung classrooms natin, and Sec Sani will give a more thorough report, pero we have already committed na lahat ng mga minor, sisimulan na agad yung construction. Ngayon, yung may mga iba na kailangan i-assess muna yung ground mismo na tinatayuan ng mga eskwelahan just to make sure that the kids are safe. No? So, tuloy-tuloy yan and mabilis nating papagawa yan kasi sabi nga ni Pangulo, we have to move fast to bring back normalcy dun sa situation. So, that's all for DPWH. Good afternoon. I am Maya Padilla of Edge Davao. Siguro, let's get Sec Rex and Sec Sani muna to give the brief. Well, kami sa hanay ng DSWD, we've said it kaninang tanghali sa ambush interview. Ang utos ng Pangulo naman sa DSWD, hindi nag-aantay ng sakuna bago tayo magsa-stockpile. Nationwide, we have millions of family food packs spread across 1,000 warehouses to include the Davao region. Before this earthquake, we had 100,000 family food packs sitting in our various warehouses in the Davao region. So ibig sabihin, kaya natin mag-respond any given time. On top of that, yung repacking centers natin sa Manila and sa Cebu, tuloy-tuloy mag-repack yun. 25,000 a day ang napoproduce ng mga repacking center na yon. So easily, we can also augment the needs kung may kakailanganin pa. Furthermore, may mga areas like sa Caraga na pwede rin namin gamitin yung mga stockpile nila doon. That's another 100,000 kung kailangan pa ulit dito sa Davao region. Interoperable yung mga offices namin. So pagdating sa pagkain, alinsunod sa utos ng Pangulo, walang pamilyang apektado ang magugutom. Sisiguraduhin niya ho yun. Pangalawa, pinag-usapan din namin kanina yung temporary shelter, kami ni Sec Vince. Nakipag-ugnayan siya sa Philippine Red Cross at pagtutulungan namin ng Red Cross yung pagtayo ng mga temporary shelter para sa mga pamilya na nasira ang bahay at kakailanganin ng pansamantalang tutuluyan. Napag-usapan din namin ng local government, provincial government ng Davao del Norte yung need nila for tents. These are the big tents na para sa mga hospital na may na-sustain na minor damages pero hindi muna nila pinapasok yung pasyente. Those tents have been deployed and then the last two big ones will be deployed by tonight para masigurado na yung mga pasyente natin is out of harm's way at hindi naka-expose sa elements. And last, natanong rin kanina yung recovery ng mga individual na mamamayan. Sabi namin, the moment we get the list from the local social welfare offices, paghinggil sa partially and totally damaged, nakahanda ang DSWD na tumulong financially para makapagtaguyod ulit ng mga bahay. Ito mga biktima natin. Rest assured, kahit na sabay-sabay na nangyayari, meron tayong typhoon effort sa Masbate, meron tayong earthquake sa Cebu, meron tayo ulit earthquake dito sa Davao, kayang-kaya ng DSWD mag-respond when it comes to the immediate food and shelter requirements and water requirements of our victims. Mayang hapon po. We just like to thank Secretary Leo for coordinating the local governments. Kaya maayos yung mga bisita namin. Galing lang kami ng Tagum and from Mati. So nandoon lahat ng local governments. Klaro po yung mga presentation at yung mga pangangailangan po ng bawat local government unit. And of course, ang utos nga ni Pangulong Bongbong is to coordinate with all the departments. So number one, yung coordination namin with DPWH dun sa mga infrastructure damages. Kasi yung major repairs, DPWH. Galing sa amin yung pondo, pero sila Sec Vince and DPWH ang gagawa po noon. So, napakabilis po ng team ni Secretary Vince at napakabilis din po ng team ni Secretary Rex dun sa mga tinamaan po naming mga learners at teachers na nangangailangan, maaaring nawalan na po ng bahay or na-injure. Very quick naman po sila sa assistance. So, yun po ang utos na nga ni Presidente. Yung gamitin po namin yung quick response fund namin. Dahil bawat ahensya may quick response fund. So kami, for minor repairs, i-release na namin yan sa regions at saka sa school divisions namin all over the Davao region. For major repairs, we will coordinate with Secretary Vince and DPWH para dati kung medyo mahaba yung period between, so ngayon, binilisan na po namin yung coordination. Nagpapasalamat po kami kila Sec Vince, Sec Leo at saka Sec Rex. Thank you. Good afternoon. Again, I am Maya Padilla of Edge Davao. Sec Vince, based on your observations and assessment, is there a need to review or update our building
building and road design standards in earthquake-prone areas? I think a review is always necessary, no? Lalo na kung matagal-tagal na yung since na review ang mga ito, no? Matagal-tagal na ring nabago ang building code. So, kailangan i-review na rin yan, no? So, ang importante lang yung review, kailangan science-based, no? Hindi lang yung basta-basta lang tayo nagre-review at nagiging reactive lang tayo. So the answer to the question is yes, but we have to do a very science-based review, no, of the building code and the standards of our infrastructure. If you say science, isa lang. This is science-based, can you elaborate on that? Kailangan kausapin natin yung mga eksperto, no? Kung akma na ba yung current standards natin ngayon dito sa mga nakikita nating mga hindi lang earthquake kundi yung mga malalakas na bagyo, no, na alam naman natin paglakas dahil sa climate change, no? So we have to consult them. Hindi pwedeng basta-basta na lang tayong magbabago ng mga building code natin. Good afternoon, Argil po ng GMA. Sundutan ko yan yung tanong ni Mamaya, Sec Vince. After ng Davao at Cebu quake, ano po yung magiging preparation ng Metro Manila, ng NCR sa mga possible na pag-collapse ng mga structure, possible sa Guadalupe Bridge, kung meron pong big one, at ano po yung update ng rehabilitation ng EDSA at saka po ng Guadalupe Bridge? Tuloy-tuloy naman yung efforts natin, no? Sabi nga ni Pangulo, no? We have to be ready all the time, no? So, on the part of DPWH, tuloy-tuloy yung pag-assess natin ng mga structures. At kapag kakailangan na ng retrofitting, retrofit natin. Yung Guadalupe is one example, no? But, ang sabi nga ni Presidente, hindi tayo pwedeng magsara ng bridge na yon, which is a main artery in Metro Manila, na dinadaanan ng halos lahat ng residente ng Metro Manila ang Guadalupe sa EDSA, kung walang alternatibo. So, mamadaliin natin gawin yung mga temporary detour bridges doon, starting, hopefully, itong quarter na ito, masimulan na, and then we can start retrofitting na the Guadalupe Bridge and other bridges. Assessment of other bridges is ongoing, and as soon as possible and budget permitting, retrofit na natin agad-agad yun. Thank you, Sec. Sir, may mga recurring manifestations sa mga congressmen na investigate also Davao sa mga flood control. So what happened or Tuloy-tuloy naman po yun, no? Lalo na ngayon, meron na po tayong bagong special advisor to the ICI, si General Azurin. So, I'm sure he just started 2-3 days ago, and I'm sure he has a plan to and we will coordinate with him kung ano yung plano niya on how to investigate. Kasi sila na ang lead na nag-iimbestiga dito sa mga flood control projects. that's Davao City? All over the country. Yeah, I mean, all over the country. I mean especially for Davao because Congressman Abante and some congressmen had been insistent on investigate also Davao. Ang direktiba ng Pangulo, lahat, iimbestigahan. But specifically for Davao, may mga investigations na ba? Again, uulitin ko, no, si General Azurin nandito na, mag-iimbestiga siya kung saan tingin niya dapat imbestigahan. At ang under the EO na pinasa ng ating Pangulo, buong bansa yan. In fact, buong bansa at last 10 years yan. Hindi lang yan itong last 3-5 years. No? It's the last 10 years all over the country. Bob Braceros from Latest Davao News and Newsport. To Secretary Magno, what are Minda doing with regards to this disaster, sir? Are you going to provide financial aid or what would be your office doing? Nandito po ang iba't ibang ahensya na tumutugon sa mga problema at pangangailangan ng mga naapektuhan ng earthquake. Pero kung tatanungin ninyo ang mas mahaba at mas ambisyosong programa ng Mindanao Development, alam naman ninyo yan na napag-usapan natin. Pinapangarap natin ang magkaroon ng Mindanao Resiliency and Resource Center. Isisingit ko na lang, Sec Vince, at napag-usapan na rin namin ni Sec Rex. Matagal nang pinag-uusapan natin to, isang taon na yung plano ng Mindanao Resiliency and Resource Center at nag-anunsyo ko yata 2 linggo na ang nakaraan na meron na tayong nakuha na pondo para doon sa Operation Center. So magsisimula na ito. Ito yung pangarap natin at na-establish natin bakit natin ginagawa ito. Kasi nga 2 o 3 dekada ang nakaraan, palaging sinasabi at nagyayabang tayo, kayong mga taga Mindanao,
na lumaki sa Metro Manila. Pag may nangyari sa Manilang ulan, may nangyaring baha, ang sinasabi natin palagi, sinasabi ko sa mga klase kong taga Maynila, dito sa inyo, nag-uulan, no, nagbaba, dun sa amin sa Mindanao. Hindi kami tinatamaan. But that was decades ago. Ngayon, because of climate change, based on science, sabi nga ni Sec Vince, based on climate change, and there are two kinds, yung natural and man-made na mga kalamidad, kinakailangan na rin nating harapin yan. Naalala ko 2 taon ang nakaraan or 1.5 years ago nung nagkaroon ng isang briefing sa Butuan City yata. Nagkatanungan ang mga nag-attend doon ng mga kabinete, bakit pag sa Mindanao bakit sa Mindanao doon tayo nag-briefing sa hotel o sa isang conference room. Sa Metro Manila may control, sa Luzon merong operation center. Sa Visayas meron. Dito sa Mindanao wala pa. Dahil nga dati wala. Ngayon na tinatamaan na tayo, lalong-lalo ngayon, kahapon, 2 beses tayo tinamaan sa isang araw. There is an awakening for us here in Mindanao. There really is a need to establish that resource center. Maganda ang ginagawa ng OCD, maganda ang ginagawa ng DSWD. Marami ng storage facility, sabi nga ni Sec Rex. Pero sana ang pangarap natin, ang iba't ibang Municipal Disaster Resiliency Office at iba't ibang Provincial Disaster Resilience Resource Offices ng buong Mindanao magkaisa. Yun ang pinapangarap natin na sana magkaroon ng Mindanao Disaster para sa buong, magko-coordinate sa buong Mindanao. Yun po yung programang isinabit ng Mindanao Development Authority. Sana matuloy at masuportahan ito. Thank you. Okay, next question from Mr. Joel Ramirez. Okay. Para sa lahat ng mga secretaries, no, pertaining to itong mga areas na badly hit ng mga lindol natin ngayon. Sir, paano natin ma-ensure na walang magiging pabor-pabor dun sa distribution ng mga relief at saka sa mga benefits na makukuha ng mga kasi madalas reklamo yan ng mga tao. And Secretary Magno, sir, sa iyo din, no, paano mo ma-ensure na walang mga hindi magkaroon ng mga anomalya sa lahat? And Secretary Dizon, sir, alam naman ng lahat na gusto ng mga tao na magkaroon ng access na sa bawat projects ng government. Willing ba ang DPWH na to provide all the information readily accessible sa public, including po Secretary Angara, kung kayo din sa DepEd, yung mga projects natin, kaya bang i-publish ng DepEd yung mga substandard at saka ghost schools? Thank you. Well, siguro una ako dahil doon sa disaster pa rin tayo. Alam niyo, kanina nag-usap kami, for instance, sa Davao del Norte. Ang process naman namin lagi when it comes to food packs is everybody that needs it. So, lagpas-lagpas yung pinadadala namin normally. And it's up to the local government units to do the last mile. Ibig sabihin yung pag-distribute sa mga constituents. Inaasahan naman natin na nakakarating yan dahil tatandaan natin, mga licensed registered workers rin ang ginagamit ng mga local government units sa pag-distribute. So, may puso yung mga sa pagserbisyo yung mga social workers natin. So I trust full well na makakarating yan sa pinakamabilis na panahon sa mga nangangailangan. Pagdating naman sa cash assistance, ulitin ko rin ulit, ang mga registered social workers natin sa DSWD, pati na rin sa mga local government units, ang nagsacertify. And when you say social workers, yan yung pinag-aralan talaga nila. We can expect the level of professionalism, compassion, empathy na yun ang mananaig kasi yan talaga ang nature ng mga social workers natin. This is when our social workers go to the front line and tell us kung sino ang kailangan ng tulong. Now, in the event na feeling nyo merong naagrabyado or merong hindi tama, the grievance mechanism naman ng DSWD is very active. In this age of social media, you can just post on our official social media account. We have a team in Manila in our office monitoring all these grievances para ma-actionan ka agad. Pero ako, sasabihin ko nga sa inyo, we've done it for 2 weeks na kami since Typhoon Opong in Masbate, Romblon in Mindoro Oriental, Nando in Cagayan, and now earthquake in Bogo. Ako manalig tayo sa magigiting natin ng mga licensed registered social workers. They're in the front line. They know what they're doing. And when I say social workers, hindi lang yun sa DSWD, pati yun sa mga provincial, municipal at city level ng mga social workers natin. Para sa akin naman, siguro nakita nyo naman, hindi sa dahil magkakasama kami dito,
Pero itong tatlong ito ang isa sa tatlong pinaka-aktibong membro ng kabinete ni President Marcos at lahat naman aktibo. Pero sa ganyang katanungan kasi, sa tingin ko naman, sabi nga ni Sec Rex, ang nakikita niya, lalong-lalo na sa DSWD, mga frontliners, sa mga tumutulong, ito yung mga taong may puso para sa pagtulong. Ngayon, kung meron tayong, nakakatulong naman kayo kung meron talagang kamalian at sa tingin ninyong maling ginagawa, handa at bukas naman ang aming opisina para sa mga complaints na yan. Idisingit ko na lang din, last week sa Mindanao Development Forum, sa mga kasama ko mga media na nandito, nilaunch namin yung Mindanao Mindanao Tracker, kung saan lahat ng mga ahensyang kasama namin, katulad ng DPWH, kasama po ang inyong mga opisina doon sa aming pag-launch ng Mindanao Tracker, nandun lahat ng proyekto, status, nandun po lahat. Nilaunch namin to sa Mindanao Development Forum nung isang linggo. So, ito yung direksyon na tinatahak ng administrasyon na ito. An administration that is open that is open to transparency. Lahat ng detalye, utuso ng presidente yan. Lahat ng proyekto, lahat ng ginagawa ninyo, isa publiko ninyo, buksan ninyo at bigyan ninyo ang pagkakataon ng publiko na tignan, a chance to scrutinize and to make comments. At yun na lang po muna. At kung meron pong kamalian, willing po kami umupo at makinig sa inyong mga complaints. Thank you. Mabilis lang nasagot. No? So, yan ang gusto talaga ng Pangulo natin, no? Yung transparency. No? So, in a few weeks, actually mag-launch ang DPWH ng isang transparency portal. Na-announce na namin to kamakailan lang. But itong portal na to will have all the DPWH projects from the last so many years, no? Para makita ng mga kababayan natin, and we'll have access to all the documents, the bid documents, the contracts, all of that, no? So, abangan na lang natin, pinapaayos natin ngayon, pero ulitin ko, no, yan talagang gusto ng Pangulo kasi wala naman dapat itago ang gobyerno. No, lahat naman to public, lahat to para sa publiko and therefore dapat magaman ng publiko kung ano yung kailangan niyang magaman. Alam ko medyo para sa mga media ngayon, medyo in the past, and until now, medyo mahirap kumuha ng impormasyon at dokumento sa DPWH, but sabi nga ng Pangulo, that needs to stop and we need to change that. On the part of DepEd, talagang gusto namin yung instruction ni Presidente talagang gawing transparent yan. So, in fact, last month, even before the earthquake, even before Typhoon Opong, meron nilaunch ang department yung Project Bukas. Dati kasi, hindi makuha ng publiko yung school-based information. Ano yung school-based information? Yung mga resulta ng isang school sa mga achievement tests, sa ilan yung school population, ilan yung kulang na classrooms, etc. So that we've launched that. And doon, kasama na siguro yung mga ongoing infrastructure projects. Although, maybe we need to link up with yung itatayo ni Sec Vince na portal. Kasi nga, under the law, under the recent General Appropriations Act, yung DPWH ang nagko-construct ng infrastructure or classrooms ng DepEd at saka yung major repairs. So, ililink na lang namin para yung updates real time. Thank you. Okay, so one last question from Mr. Arman Fenequito. Kay Secretary Angara. Sir, given po na parang medyo disturb po yung mga learners natin from that province, ano po yung kautusan natin from DepEd Davao Oriental para mapatuloy pa rin yung pag-aaral ng ating mga learners? Walang standing instruction talaga ni Presidente is yung safety is number one. So, for many of the schools na hindi tayo sigurado, hindi muna natin papasukin yung mga bata. In the meantime, meron tayong mga alternative modules. So yun yung inuuwi nila. Meron silang inuuwi na mga study materials at fina-follow up sila ng mga guro nila. So yun. Tapos yung magtatayo kami nila Sec Vince ng joint inspection teams para yung mga eskwelahan na nakikita natin may visible damage, ite-test po natin talaga. But ang gusto talaga natin is makapasok kagad yung ating mga estudyante. Ang gusto, yeah. Yes. Opo. Pero kung kaya naman ng schools na synchronous, why not, diba? Pero I think the capacity is still very low for schools. Okay, that wraps it up. Daghang salamat sa tanan.